namin Diyos, nagkakila ka sa buhay namin ngayong umaga. Higit ka sa lahat ng aming mga kapintasan, lahat ng aming pagkukulang. At nandito kami upang matuto ng salita mo. Tumanggap kami ng mga pagtuturo, tumanggap kami ng pagtutuwid, upang ang aming mga puso ay i-apply namin doon sa iyong karunungan. Tulungan mo po kami ngayong umaga, Panginoon, na makita namin ang iyong mga pagtuturo sa amin sa pamagitan ng iyong banal na kasulatan. At kami rin naman maging karapat-dapat sa aming mga paglilingkod. Linisin mo po kami sa pamagitan ng iyong mga katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Ang teksto natin ay nasa unang Tesalonica 1:6. Ang pag-uusapan natin ay ang pagkatao ng mga tagapangaral ng Ebanghelyo. Kung paano ang aming Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Palayan ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Pinakikiusapan ko bawat isa sa inyo na kayo ay mag-focus, tumungin sa inyong mga banal na kasulatan, kayo ay pagkakataon na magsulat, gumuhit sa inyong mga Biblia ay gawin. Pagkat naparito tayo para makinig sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, importante na nakikita natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Ang kadakilaan ng ating Diyos ay ipinahalag niya sa kadakilaan ng kanyang pagliligtas. At ito ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Umirang siya para sa kaligtasan bago pa ang sanlibutan. Nalalaman ninyo mga kapatid ang pagkahirang sa inyo ng Diyos sa talatang 4 na susunod. Hindi ito ayon sa gawa ng tao, kundi ayon sa kanyang layunin at biyaya. Ipinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo para mamatay na maging pambayad sa ating mga kasalanan ayon sa Ebanghelyo. At ang banal na Espiritu ay nagpaunawa at gumawa sa puso nating makasalanan, nag-convict sa atin upang tayo ay magsisi at manampalataya. At ngayon, taglay natin ang katiyakan ng kaligtasan. Maliwanag ng lahat ng aspeto ng kaligtasan ay tanging gawa lamang ng Diyos. At kung paano ang Ebanghelyo ay nakararating sa tao ay sa pamamagitan ng mga mangangaral na tinawag ng Diyos. Pagkat sinabi ng banal na kasulatan, paano sila tatawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya doon sa hindi nila narinig? Paano sila makakarinig kung walang tagapangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Kaya nga, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung paano ang Ebanghelyo ay nakakarating sa tao, gumagamit ang Diyos ng mga mangangaral at tinawag ng Diyos upang ituro sa atin ang Ebanghelyo. Sa ganitong paraan ay matatawag natin na ang mga pastor, ang mga tagapagturo, ang mga ebanghelista ay daluyan o kaparaanan ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pamamagitan nila ay naipapaliwanag sa atin ang daan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng ating mga tagapagturo ay
napapadala sa atin ang mga katotohanan ng pananampalataya na gumagawa sa atin ng paglago sa buhay Kristiyano. Mabasa natin yan sa Efeso 4:11 hanggang 14. Maobserbahan natin mga kapatid sa talatang binasa natin na mayroong dapat uri ng pagkatao, mayroon ang mga tagapangaral ng Ebanghelyo. Ano sinabi? Dumating sa inyo ang Ebanghelyo hindi sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Sa nakaraan nating pangangaral sa talatang 4, inisa-isa sa atin ng Diyos kung ano ang manifestasyon ng pagpili ng Diyos sa tao at yan sa pamamagitan lamang ng pagkilos ng banal na Espiritu. Subalit, kung paano nakakarating ang Ebanghelyo sa atin, na kung saan kumikilos ang banal na Espiritu upang manampalataya tayo sa Ebanghelyong ipinangangaral sa atin, gumagamit ang Diyos ng klase ng mga mangangaral. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, kagaya ng pagkaalam ninyo kung anong pagkatao ang ipinakita namin sa inyo. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nangangailangan din ng pagpapatotoo. Wala kayong aaralin sa inyong mga Sunday school ngayong umaga kung wala munang mga tagapagturo ng salita ng Diyos na nagsumunod sa Panginoon at nagtiyaga at nagturo ngayong umaga sa mga estudyante. Na yan ay instrumento ng Diyos upang kayo ay magsipaglago. Yan ang importante sa atin. Tandaan natin kung nasaan ang pulpito, nandoon ang direksyong tinatahak ng simbahan. Ang simbahan ay tumatayo o lumalagpak depende sa pangangaral ng salita ng Diyos. At walang pangangaral ng salita ng Diyos kung walang mangangaral ng salita ng Diyos. Walang kaluluwa na makakatanggap ng kaligtasan kung hindi sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos sa buhay ng Iglesia. Sa kabigatang laman ng ating puso, na tayo ay hahayo at mangangaral ng daan ng kaligtasan sa mga tao. Subalit, nasa Diyos ang epektibong pagtawag sa mga tao alinsunod sa kayamanan ng kanyang biyaya. Ayoko magpakalayo sa usapin niya. Subalit, pag-uusapan natin paano namuhay at nangaral si Apostol Pablo kasama ng mga taga-Tesalonica. Sa panahon nito, maraming mga nagtuturo ng salita ng Diyos. At kahit sino ngayon ay maaari ng gumawa ng sariling mga pagtuturo, lalo na sa panahon ngayon ng social media. Napakarami, kahit sa hanay ng ating relihiyon, ay maraming mga Kristiyano na nagbibideo ng sarili at pagkatapos nagpapaliwanag ng kung ano-anong mga bagay sa social media. At yan ay sa ibang pagkakataon at sa ibang parte ay nakakatulong din naman na magbigay linaw sa ibang issue ng pananampalataya. Pero tandaan natin na ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay kinakailangan ng pagtotoo. Kailangan nating bulat-latin ngayong umaga. Anong klaseng buhay mayroon ang mga tagapagdala ng Ebanghelyo ni Kristo? At mauunawaan nyo kung bakit sa dinamit-dami ng mangangaral ng salita ng Diyos, binigyan kayo ng pastor at binigyan kayo ng mga sarili nyong tagapagturo sa iglesia nito. Na kagaya ng itinuro
ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ngayon, pinag-aralan namin kayo sa Sunday School na walang ibang nagpapaliwanag ng banal na kasulatan kundi ang banal na kasulatan din. Kaya, kung tatanungin natin kung paano namuhay si Apostol Pablo sa piling ng mga Kristiyano sa Thessalonica, titignan natin sa Kabanata 2. At hihimay-himayin natin yan hanggang sa talatang 3. Basahin natin sa talatang 1. 2:1 ng Thessalonica. Kaya nga nalalaman nyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo ay hindi na walang kabuluhan. Paano yung pakikitungo ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica? 3 bagay ang kinakailangan. 3 bagay ang kanyang pinakita. Una, nagkaroon siya ng katapangan. Pangalawa, nagpakita siya ng kaamuan o pagkamalumanay. At pangatlo, nagpakita siya ng mabuting pag-uugali. 3 bagay na taglay ng Apostol Pablo na naging instrumento rin ng Diyos para yung ebanghelyo ay maging epektibo sa buhay ng kaniyang mga tinuturuan. Siya ay naging matapang sa pangangaral, siya ay naging malumanay sa pangangaral, at siya ay nagpakita ng mabuting pag-uugali sa pamumuhay. Tatumba. Isa-isahin natin. Patungkol sa kanyang pagiging matapang, basahin natin sa talatang 2. Kundi palibhasay, nagsipagbatak kami ng una at inalipos ka, gaya ng inyong nalalaman sa Pilipos, at nagkaroon din kami ng kalakas ng loob dahil sa ating Diyos upang salitain sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan. Paano kami unang dumating sa inyo? Nung dumating si Apostol Pablo sa Thessalonica, galing sila saan? Sa Pilipos. At anong nangyari sa Pilipos? Nangaral sila ng salita ng Diyos, nagpalaya sila ng mga demonyo, at pagkatapos nakulong sila. Sa 16 na kabanata ng Gawa, sila ay nakulong. At sa kanilang pagkakakulong, sila ay nilatigo, sila ay nagkasugat-sugat, subalit sa gabi na yun, sila ay kumanta sa gitna ng kanilang kahirapan. Kung tutuusin, sapat na yun para tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pero hindi sila nahinto sa Pilipos. Sa kabila na sila ay nagtiis na ng maraming kahirapan, sila ay tumuloy sa Thessalonica. At alam yun ng mga Kristiyano sa Thessalonica, bago kami pumunta rito, meron kaming pinagdaanan. Subalit kami matapang pa rin na umaharap sa inyo. Nakita ng mga taga-Thessalonica ang pagpupursige nilang mangaral. Nakita ng mga taga-Thessalonica na sila ay determinado at tunay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ang ibig sabihin ng pagiging matapang ay hindi ibig sabihin niyan ay pagiging barumbado. Pagiging malakas. Hindi ang ibig sabihin ng katapangan. Kundi mangangaral ka sa kapanahunan at wala sa kapanahunan. Magalit ang tao, hindi matuwa ang tao, tanggapin niya ng tao, sasaway ka, mangangaral ka na may buong pagtitiis. Mahirap magpasensya. Ang pagpapasensya ay palaging may degree ng katapangan. Ang pagtitiis ay para sa mga taong malalakas sa loob. At sa tuwing ang mga ngaral ay nagpapakita ng katapangan, saan ito nagmumula? Anong pinapakita nito? Una, ipinakikita niya na ang kanyang aral ay totoo. Dalisay, malinis, perpekto ang aral. Kaya matapang ang mga ngaral, hindi dahil sa ugali niyang sumigaw at makapal ang kanyang mukha. Matapang ang mga ngaral kapag matibay ang kanyang paniniwala sa aral
talatang 3. Basahin natin. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian. Kaya malakas ang loob namin sa pangangaral sa inyo, sa harapan ng Diyos, kasi alam namin yung aral namin hindi mali. Ang aral namin ay hindi makarumihan. Ang aral namin ay hindi mapandayang aral. Yan ang pumula ang aming katapang. Kung bakit kahit awanan nyo kami, pagsalitaan nyo kami ng masakit, hindi kayo makinig sa amin, matapang pa rin kami mga ngaral kasi alam namin yung itinuro namin sa inyo, walang mali doon. Kahit balatan yung talampakan namin ng ilang beses, hindi mababago ang tamang aral ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Yan ay sakdal sa pagtuturo. Yan lang ang batayan ng lahat ng moralidad, ang salita ng Diyos. Ngayon, kung meron tayong pag-aatubili sa kadalisayan ng ating mga aral, doon papasok ang takot sa ating puso. Pangalawa, sa ating pagiging matapang at buong loob sa pangangaral ng salita ng Diyos, ipinakikita po natin na seryoso tayo sa responsibilidad na tinanggap natin. Sapagkat ang ibinigay na mensahe at responsibilidad na mangaral ay hindi galing sa tao. Ang mandato na ipangaral ang salita ng Diyos ay hindi galing sa mga tao. Basahin natin sa talatang 4. Kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon naming sinasalita. Bakit kami kailangan maging matapang? Sapagkat matapang kami, hindi kayo ang nagbigay sa amin ng karapatan na mangaral. Yes. Ang Diyos! Amen. Hindi ang sino man ang nagbigay. Hindi ito salita ng kung sino lang. Ito ay salita ng Diyos. At bakit ito ikahihiya ng pastong? Bakit ito ikahihiya ng tagapagturo? Isamantalang pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Ang mga duwag ay hindi nakatitiyak sa pagkatawag sa Kanya ng Diyos. Kaya siya nagdadalawang isip. Subalit siya na nakaunawa. Hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, kundi sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Nagliliwanag ang bawat pahina ng banal na kasulatan na may nais ipagawa sa kanyang Diyos. Hindi siya magdadalawang isip, kundi buong ang kanyang loob may katapangan siyang magsasalita para sa tama. Sapagkat wala tayong pakialam kung mali yan para sa iba. Tama yan para sa Diyos. At pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na ipaglaban ng tama, sapagkat wala ng ibang pamantayan kundi ang salita ng Diyos lamang. Walang ibang maluwalhati, ang Diyos lang. Kaya doon pinapakita kung bakit matapang ang mga ngaral, sapagkat ipinakikita natin sa mga tao, wala tayong personal na interes sa gawain. Talatang 5. Sapagkat hindi kami nasumpungang magsigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni nagbalabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos. Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa iba man, na maaari magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Kristo. Ng katapangan ng mga ngaral para sa Ebanghelyo na magsalita, para sa tama at manindigan sa salita ng Diyos, ay nanggagaling sa kanyang personal na pananalig na hindi tayo nangangaral para makinabang. Bakit kita pupulahin? Hindi naman kita pinagkikitaan.
Bakit ako magdadalawang isip na ituwid ang sino man sa inyo? Ang Diyos ang bumubuhay sa akin. At yan ang gagaling ng katapangan. Matapang tayo sapagkat ang Diyos ang sumusubok sa ating puso. Kung may mali tayo, sa Diyos natin itinatama. Kung may pagkukulang tayo, sa Diyos tayo nanghihingi ng awa, sapagkat isagana ang awa ng Diyos. At habang kinahakabagan tayo ng Diyos, hindi tayo manghihina, pinagsisikapan natin na maging katiwa-tiwala, sapagkat ito ay inahanap sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos na matagpuan siyang matapat. Malaya ang mga ngaral na mangaral ng salita ng Diyos sapagkat wala siyang personal na interes. Kundi interes lang ng Diyos. Kung merong sinasabi sa inyo ang Ebanghelyo na matay si Kristo para ang mga buhay niyo hindi na sa inyo at hindi rin sa akin, namatay si Kristo para yung mga buhay niyo sa Diyos na. At mahalin ninyo ang mga kapatiran kagaya ng iniuutos ng Panginoon. Ang tagapangaral ng Ebanghelyo ay dapat matapang. Na pinagmumula ng kanyang katapangan, dahil sa tama ang kanyang aral, pinagkatiwalaan siya ng Diyos at wala siyang personal na pakinabang sa kanyang pangaral. Magkamali ka sa tatlong bagay na yan, papasok sa puso mo ang katawagan. Hindi anumang uri ng paglilingkod. Magkakaroon tayo ng pagdalawang isip. Hindi niyo ba naalala sinabi ng banal na kasulat na hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan? Ano ang kapangyarihan natin? Hindi ba ang kapangyarihan natin ay ang salita ng Diyos? Kung tama ito sa makatuwid, sino ang lalaban sa katwiran ng Diyos? May kapangyarihan ng sino mang magpapasakot sa salita ng Diyos. Hindi ba't sinabi binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig? Ano ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos? Pag malasakitan natin ang simbahan, at huwag natin gamitin ang ating kapatid para sa ating personal na kasiyahan. Kundi sa pag-ibig ay paglingkuran natin ang isa't isa. Ano pang sinasabi? Binigyan tayo ng malusog na pag-iisip. At ano yan? Nauunawaan ko ng tunay kung anong ginagawa ko dito. Ni minsan, hindi nararapat sa sino mang naglilingkod sa inyo sa Diyos na bigla ka na lang magigising at magtatanong ka anong ginagawa ko dito. Kailangan mong bumalik sa Panginoon at sabihin, saan ka ba talaga tinawag ng Diyos na pagpalain at maglilingkod? At kailangan mo ng matatag na pag-iisip. Ang taong may dalawang akal ay hindi kailanman magiging matatag sa lahat ng kanyang mga. Pangalawa, ang mga ngaral ng salita ng Diyos ay dapat maluman. Ituloy natin ang basa natin. Talatang 2, Kabanata 2, Talatang 7. Kundi kami ay nangagpakalumanay sa gitna ninyo na gaya ng isang sisiwa. Nang ibig sabihin, tagapag-alaga ng bata. Pagka inaamo-amo ang kanyang sariling mga anak, tumutukoy ito sa isang balansing pakikipot. Dapat nating taglay bilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos.
na ang ating katapangan ay sinasamahan natin ng kaamuan sa pag-aalaga, pagpapatibay at pagtutuwid ng mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga hindi ka matapang kasi bago kang mga ngaral. Kung hindi, yung pagmamahal mo sa iyong mga kapatiran ay iyong ginagawa sa pamamagitan ng hindi ka makikipagkompromiso sa mga tuwid na salita ng Diyos. Makikita natin na ang pagiging maawain at pagiging malumanay at maging mapagkalinga sa mga miyembro sa simbahan ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa mga anak natin sa pananampalataya, sapagkat tayo ay kusang loob na naglilingkod sa Diyos. Basahin natin sa talatang 8. Gayon din kami, palibhasa'y may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayo'y bahaginan. Hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ang aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. Ibig sabihin ng pagiging malumanay sa pangangaral at sa pagtuturo, sa kabuuan ng pangunguna sa gawain, ay nasa usapin ng pag-aalaga. Ibig sabihin ng pastor na kasigaw, hindi siya malumanay. Kundi nasa kabuuan ng kanyang pag-aalaga kung paano niyang ipinapakita, hindi lang ebanghelyo ang ibinibigay namin sa inyo. Hindi kami napipilitan sa aming pagministeryo sa inyo. Kaya minsan kapag tayo nagpipilitan, doon pumapasok yung ating kawalan ng malasakit sa mga tao ng Diyos. Bakit? Napipilitan kasi tayo sa paglilingkod. Yung pagiging maamo bilang mga lingkod ng Diyos ay nanggagaling yun sa ating puso na gusto nating maglingkod sa Diyos. Tapos. At hindi lang Biblia ang ibinibigay natin sa mga yan, kundi kagaya ng mga magulang sa pananampalataya, pinalalayan namin kayo sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Ang pahihintulutan ng Diyos, pagiging ang aming mga kaluluwa ay ibibigay namin sa inyo. At yan ang tawag ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Hindi ka magtuturo kasi available ka. Wala ka sa teaching ministry kasi available ka. Dapat ikaw ay willing na magbigay ng buhay sa iyong kapatiran. Nagpapakita ito ng malasakit sa ating mga anak sa pananampalataya, sapagkat hindi natin gugustuhin na maging kabigatan sa ating mga tinutuluan. Kundi pinakikita natin sa kanila na nagsisikap tayo, na tayo naman kagaya nila kung meron silang mga issue kung bakit hindi sila makapaglingkod sa Diyos. Tayo rin ay mga natural na tao na may mga totoong problema din, subalit ayaw natin maging kabigatan sa kanila, gusto natin maging pagpapala sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinakikita natin sa kanila ang ating paglilingkod. Talatang 9. Sapagkat inaalala ninyo mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam, amin ngang ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Ang mapagkumbabang paglilingkod at mapagkumbabang pagtuturo at ang malumanay na pagiging magulang sa pananampalataya ay nagpapakita ng kasipagan. Hindi ka magpapabuhat sa iyong estudyante. Ang pastor ay hindi dapat magpabigat sa simbahan. At ang mga manggagawa ng Diyos ay hindi dapat pasakit sa simbahan.
kundi gumagawa araw at gabi. Kung anong ipinagagawa sa amin ng Diyos, hindi namin yung hihintuan hanggat hindi yan tapos, upang maipaglingkod namin sa inyo ang dapat yung mapakinggan at magampanan para sa Panginoon. Sapagkat kung wala ang lahat ng yan, para kami rito mga leader ng kulto, kayo ang magpapayaman sa amin. Subalit hindi yan ang prinsipyo ng banal na kasulatan. Hindi tayo nangaral ng ibang hymn para magpayaman. Pinapakita sa inyo ng Diyos na kaya rin namin mabuhay. Kaya ko rin mabuhay sa pamamagitan ng aking kamay. Subalit itinatali namin ang aming sarili sa gawain ng Diyos upang makita ninyo, mga kapatid, kung gaano kahalaga sa amin ang gawain ito. At kung totoo yan sa atin, mga naglilingkod sa Diyos, hindi dapat marunong tayo umintig. Dapat marunong tayong magpakumbaba. Marunong tayong tumingin ng mga sitwasyon. Bakit? Kagaya ng mga kapatiran sa Panginoon, tayong mga nagtuturo ng salita ng Diyos, binibiyayaan lang din tayo ng Diyos. Upang tayo ay maging mga pabigat sa simbahan. Upang tayo ay maging mga tamad sa simbahan. At kung tayo mga tinatawag na teacher, may karapatan na tayo sa respeto. Kung talagang mga tagapagturo tayo ng salita ng Diyos, kumilos tayo bilang matatanda sa simbahan. Hindi naman kaya. Magkakaroon tayo sa puso natin ng personal na interes sa gawain ng Diyos. At ang kasunod nito, manghihina ang ating mga determinasyon. Yung katapangan kanina na ipinaliliwanag sa atin, mawawala yun. Yung ating pagnanasa na mapabuti ang lahat ng ministeryong ginagawa ng manggagawa, hindi natin magagampanan yan sa bakit. Sapagkat iniisip natin, kulang na ang parte ng mga kapatid sa simbahan. Samantalang nandito tayo para ipakita natin sa kanila. Ipakita natin sa mga kapatid, kung bubuhat kayo ng krus, kami ang unang bubuhat ng krus ni Kristo. Tignan ninyo kung paano kami bibiyayaan ng Diyos. Kami ay magiging maawain. Kami ay magiging mapagmahal. Pagkat wala kami anumang magagampanan kung hindi lang kami biniyayaan ng Diyos. Hindi sinasabi nito na huwag mo kaming tulungan. Hindi ibig sabihin nito sapagkat marunong din kami gumawa ng paraan para mabuhay. Hindi ibig sabihin na mali na tulungan ninyo ang mga manggagawa at gawain. Sinasabi ng Galatia sa 1 na yung mga nagtuturo sa inyo ng mga mabubuting bagay ay gawan ninyo ng mabuti. Bahaginan ninyo ng mga mabubuting bagay. Subalit bakit nyo gagawin? Alang sa kanilang mga gawa. Hindi dahil bilang pananagutan nyo sa amin, hindi sa gawain ng Diyos, kundi alang sa pagmamahal at malasakit na ikinikilos ng Diyos sa aming buhay tungo sa inyo. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng banal na Espiritu para maging halimbawa ng pagsisikap at pagsiseryoso sa gawain ng Diyos. Kapag ang pastor ay naging seryoso sa pangangaral ng salita ng Diyos, anong magiging epekto ng simbahan? Dadami ang tagapagturo. At ito'y kalooban ng Diyos na mapakinggan niyo itong pangangalan.
sapagkat napakarami ng marunong magturo sa atin. Kayo ba'y matapang? Na ang katapangan nyo ay hindi dahil sa papuri ng tao na tatanggapin nyo. Kayo ba'y matapang? Hindi dahil sa talagang matigas ang pagmumukha mo, kundi matapang ka dahil alam mo ng salita ng Diyos ay tuwid. Na kahit anong ibangga na filosofiya dyan, walang makababali sa katuwiran ng Diyos. Ikaw ba'y matapang? Pagkat alam mo, tiyak mo, nang tinawag ka ng Diyos para magturo ng kanyang salita, ipangaral ng kanyang salita, o tinawag ka ng Diyos para ibahagi sa kapitbahay mo ang kaligtasan na nasa iyo. Ikaw ba'y magiging maamo? Nauunawain mo ang kahinaan ng iyong mga kapatiran, na kung ikaw ay mabilis matuto, tandaan natin iba-iba ang sitwasyon ng mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ito ang prinsipyo na sinasabi ng Panginoon. Na bawat punong saserdote ay kinukuha sa mga tao upang maghandog ng sakripisyo para sa mga tao. Na itong saserdote ito na naghahandog sa templo ay may mga kapintasan din. Tinawag siya ng Diyos sa kabila ng kanyang pagiging mahina at hindi perpekto upang maging maawain siya doon sa mga tao na para kanino siya kumaharap sa Diyos. Tignan mo ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat walang kasalanan sa lahat ng bagay, nagmukhang makasalanan upang ma-representa niya tayo sa harapan ng Diyos. Umunawa, umintindi, ngunit sa kabila nito, nagtuwid, nagpahayag ng kanyang galit doon sa mga tarantado sa templo. Sinabihan niya ng Satanas yung miyembro niya na makabundo. Diba si Pedro? Sinabi niya kay Pedro, Satanas ka, Pedro, sapagkat wala kang inatupag kundi puro kamunduhan. Subalit mapagmahal ng ating Panginoon. Kaya, pangatlong dapat natin maintindihan. Katangian ng tagapangaral ng salita ng Diyos ay ang pagkakaroon ng mabuting pagbubugaan. Ituloy natin sa talatang 10. Kung inyo mapapansin, sunod-sunod lang yung basa natin. Talatang 10. Kayo'y mga saksi at ang Diyos man, kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ng inuugali namin sa inyong mga nagsisampalataya. Sinabi sa 2 Korinto 6:3 na di nagbibigay ng kadahilanan sa ikatipisod sa anuman upang ang aming ministeryo ay huwag mapintasan. Bakit kailangan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay magkaroon ng mabuting pag-uugali? Talatang 11. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inuugali namin sa bawat isa sa inyo, naggaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak. Ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali bilang tagapagturo ng salita ng Diyos ay pagiging magulang sa mga anak ng Diyos. Hindi ito basta katungkulan ng kasimbahan. Ito ay responsibilidad ng lahat ng mga responsibilidad. Ang tumagayong magulang sa pananampalataya. Nananalangin ako sa Diyos na hindi lang kayong matutong maging tagapagturo ng salita ng Diyos, kundi magsipagtayo talaga kayong mga magulang na magpapakita ng mabuting asal sa inyong mga pinangungunahan. Sa panahon ito, iginigit ng mga matatanda sa sanlibutan na dapat silang irespeto sa mga matatanda dahil sa kanilang katandaan, at yan naman ay tama. Subalit sa isang dahilan kung bakit ang mga matatanda sa sanlibutan ay hindi na nirespeto dahil sa kanilang mga asal.
Ito mismong tatay na tuturo ng bisyo sa anak. Ito mismong nanay na tuturo ng katamaran sa anak. Kung merong unang spoiled, hindi yung anak, yung nanay ang unang spoiled. At maraming ganyan sa sanlibutan. Kung matututo lang sana ang mga matatanda sa sanlibutan. Ganun din sa gawain ng Diyos. Ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos ay nagpapakita ng mabubuting ugali sapagkat matatanda na tayo. Marunong na dapat tayo. At yung mga tinutunguhan natin, mga baguhan sa pananampalataya, hindi ba tayo nahihiya kung sila pang may mabuting pag-uugali sa loob ng simbahan? At kung tayo mga naturingan ng mga tao ng Diyos, tayo mga pakaw na kung hindi pupukpukin, hindi lulubog. Yan ay isang malaking kapansanan sa loob ng gawain ng Diyos. Ano sabihin ni Pablo sa mga taga-Tesalonica? Alam niyo kung anong uri ang pagkatao namin. Kami may mga masasamang ugali. Sa una pa lang, ang Ebanghelyo ni Kristo ay hindi magiging maganda sa paningin ng mga tao. Pangalawa, bilang mga tagapagturo ng mga pananampalataya. So magulang ka sa pananampalataya. Anong gagawin mo kung magulang ka sa pananampalataya? Eh di magtuturo ka. Talatang 11 hanggang 12. Gaya ng inyong nalalaman kung anong inuugali namin sa bawat isa, at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan. Talatang 11. Gaya ng inyong nalalaman kung anong inuugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak. Kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo. Hindi ba ganyan ginagawa ng magulang? Pinalalakas ang loob ng anak. Inaaralan ng anak. Ganyan din ang ginagawa ng mga tagapagturo. Hindi gawain ng mga tagapagturo ang pahinain ng loob ng mga anak ng Diyos. Nakasulat sa Tesalonica yan, ang mga may hinang loob, palakasin nyo ang loob, hikayatin nyo. Talatang 12, upang kayo'y magsilakat na nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. Kailangan ng mabuting pag-uugali. Sapagkat magulang tayo sa pananampalataya, dapat tayo ang may karanasan sa pagiging Kristiyano, sa mga tuwid tayo ang may maituturo sa kanila pagdating sa paglilingkod. Mga kapatid, ang mensaheng ito hindi lang para sa ilan. Nawa ay makita natin kung gaano kaimportante ang Kristiyanong pamumuhay. Hindi lamang sa bawat isa, ngunit lalong-lalo na sa buhay ng mga pinikilalang tagapanguna sa gawain ng Diyos. Baka akala ng mga bagong Kristiyano ng pagtanggap sa Panginoon, palaro-laro lang. At yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, palaro-laro lang din. Sapagkat sa patotoo, ipinapakita natin kung ano ang kapangyarihan ng mensaheng dala natin. Gaano kaseryoso ang gawain natin tinanggap sa Panginoon at ano ang kaibahan natin sa maraming nagpapakilalang Kristiyano at mga ngaral. Totoo, mga kapatid, marami kayong tatawaging pastor na mapapakinggan nyo kahit saan. Pero iisa lang ang pastor na tumayo bilang magulang mo sa pananampalataya. Nagpakita sa inyo ng katapangan at pagiging malumanay at kabutihan sa biyaya ng Diyos. Kung saan kinausap kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan at pinaunawa sa inyo sa konteksto ng pagiging isang iglesia na bawat isa sa atin ay may panawagan mula sa Diyos sa gobyerno nito. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryo nito, sa
2 Korinto 4, 1 hanggang 5. 2 Korinto 4, 1 hanggang 5. Sa pagkakaroon namin ng ministeryo nito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan ay hindi kami nanghihina. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiya-hiyang mga bagay na nangatatakot, na hindi kami nagsisilakad sa kapusuhan. Ni nagsisigamit man kami ng mga daya, na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan, ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan niyo. Alam ng Diyos na kung may mga kahiyahiyang bagay na natago sa buhay, iwinawak sa yan mga kapatid. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, winawak kasi namin yung mga kahiyahiyang bagay. Sapagkat habang kinahahabagan kami ng Diyos, hindi kami tatalikod sa pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Sapagkat kung ang aming ebanghelyo ay natatakpan pa, ito ay natatago sa mga napapahama, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga utusan dahil kay Kristo. Kung may gusto kayo ipagawa sa amin, sabihin nyo lang mga kapatid. Paglilingkuran namin kayo sa biyaya ng Diyos. Sabihin nyo lang. Ang kapalit naman ito ay matututo kayo sa pananampalataya. Ang hangad ko ay maging mga hari kayo. Ang hangarin ko ay maging mga Panginoon kayo sa lupang ito. Sapagkat kapag kayo ay nagsipag-asenso sa aking kahirapan, ay para na rin ako naghari na kasama ninyo. Yan ang panawagan ng Diyos. Ang mga pastol ay nasa gitna ng mga tupa ng Panginoon. Kagaya na ang simbahan ay nasa gitna ng makasalanan sa libutan. Tignan natin ang prinsipyong itinuturo hindi lamang sa mga tagapanguna, kundi sa kabuuan ng Iglesia. Ano matututunan natin sa unang Thessalonica 1:6 na ipinaliwanag ng 2:1 hanggang 12. Ang buhay ng mga mangangaral ay nakikita bilang buhay na ebanghelyo na kanyang ipinangangaral. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nakikita sa buhay ng mga sumasampalataya, ay dapat unang makita sa buhay ng mga tagapaghatid ng ebanghelyo. Ipinangangaral na ebanghelyo ng biyaya ng Diyos sa Iglesia ay una muna yung lalasap ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. At umiipekto yan. Sapagkat kung hanggang sa malayong lugar ay umaabot ang liwanag, sigurado kung saan nanggaling ang liwanag na yan, doon ang pinakamaliwanag. Kung nandiliwanag ang ating aral sa mga estudyante natin, hindi ba dapat na sa atin mismo mga nagtuturo ay lalong mas maliwanag yan? Hindi ba? Yung may dala ng liwanag, siya ang unang naliliwanagan. Kaya nga sinabi ni Pablo sa unang Timoteo 1:12 hanggang 15, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inamin niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagaman nang una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya.
At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya sa pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Siguraduhin natin. Kung tayo nagtuturo na ang Ebanghelyo ng Kristo ay nagbabago ang buhay, ay dapat nagbabago ng buhay, ay hindi ba dapat na tayo muna ang nababago nito? So, nais natin ang ating mga kapatid na tinuturuan sa Panginoon ay maging karapat-dapat sa Diyos. Hindi ba dapat tayo muna maging karapat-dapat sa Diyos? Pangalawa, ang katapatan at pagkamasunurin ng mga mangangaral ng salita ng Diyos at tagapagturo nito ay nagiging modelo ng mga Kristiyano sa katapatan at paglilingkod. Ituloy natin yung binasa natin sa unang Timoteo 1:16. Gayunmay dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa kabubuhay na walang hanggan. Tayo pinaranas ng biyaya ng Diyos. Hindi pagka tayo marunong na, aapakan natin yung hindi marunong. Hindi siya sa atin natin ang ating mga sarili. Paano ba tayo natuto? Minsan sa kawalan natin, ang pagsisiyasat ng ating sarili, hindi natin nahihimay-himay kung ano ba dapat ang gawin ng mga anak ng Diyos. Iisip natin, biniyayaan tayo ng Diyos para maging modelo ng mga sasampalataya sa pamamagitan ng ating pagtuturo. Sa huling yugto ng buhay ni Apostol Pablo, sinabi niya, 2 Timoteo 4:5-8, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo, sapagkat ako'y inialay niya. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Nagtapos ako ng aking takbo. Iniingatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay nakahanda sa akin ang korona ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kaya nga mga kapatid, sa katapos-tapos, ang unang kong gustong iwanan sa simbahan ay pakikiusap. Kagaya na sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 13:18, idalangin ninyo kami, sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Kami ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos, at lahat ng gustong maging tagapagpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay dapat magkaroon ng pagnanasang mamuhay ng marangal at maayos. Dahil yan kailangan namin ng pananalangin. At ipinakikiusap ko din, unang Thessalonica 5:12-13. Ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang mga nagpapagal sa inyo. Unang Thessalonica 5:12-13. Na namumuno sa inyo at nagpapaalala sa inyo, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang mga paglilingkod. Na sinasabi ko kanina, suportahan ninyo ang aming mga gawain bilang mga manggagawa ng Diyos
sa lugar na ito. Hindi bilang obligasyon, kundi dahil nawa sa iyong pagmamahal sa gawain. Alinsunod sa aming pagmamahal sa iyo. Sa gawa ng aming pag-ibig sa iyo. Kung ang simbahan ay dapat gumawa ng may pananampalataya at magpagal ng may pag-ibig at maghihintay ng may pagtitiis, ay lalong-lalo po kami at ang mga tagapagturo ninyo ay dapat una sa lahat ay huwag magkukulang sa pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Sa mga kamanggagawa sa Panginoon, sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, sa inyo ng mga tagapanguna, gaano man kayo kabago o kaluma sa ministeryong inyong ginagalawan, ingatan ninyo ang inyong sarili. Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga tagapamahal, mga tagapagmasid, overseer, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na pinili niya ng kanyang sarili dugo. Sino ba tayo sa gawain? Sa pag-aakala natin na ang paglilingkod sa Diyos ay naglalagay sa atin sa pedestal na nagkakamali tayo. Ang ministeryo ay hindi lugar ng pagmamataas at pagpapasikat. Sino ba tayo sa buhay ng ating mga tinuturuan? Tayo po ay mga instrumento ng Diyos upang sila ay manampalataya sa Diyos. Bagamat ang ating mga gawain dito sa simbahan ay magkakaiba, may iba't ibang departamento ng ministeryo dito sa simbahan. Subalit tandaan natin, magkakaugnay tayo sa isang espiritu at pare-parehas tayo hihintay sa Diyos sa kanyang pagpapatuloy. Unang Korinto 3:7 hanggang 11. Ano pat walang anuman ang nagtatanim niya ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at nagdidilig ay isa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo'y mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo, ang iglesia, ay bukid ng Diyos. Ang iglesia ay gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinasasaligan, at ang iba ay nagtatayo sa ibabaw nito. Ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pundasyon maliban sa nailagay na, at ito ay si Kristo Jesus. Kung paano pinaglinaw-linaw sa atin dito na walang ibang kinasasaligan ng pananampalataya natin, wala tayong ibang ehemplo rito, si Kristo lamang, ay siguraduhin natin na gaano man karami ang departamento sa simbahang ito, yan ang iisa natin pagtutunan. Hindi tayo gagawa rito ng mga sarili natin mga army. Hindi tayo gagawa rito ng mga sarili natin mga tauhan. Lahat sila ay magiging mga tagapaglingkod ni Kristo, na kagaya na tayo ay lingkod ni Kristo. Inilagay sa inyong pundasyon. Mag-ingat na kung paano kayo nagtuturo, paano kayo nagbibisito, paano kayo nagpipirmo, paano kayo nagbabible study. Lahat yan ay dapat para kay Kristo. Patapos-tapusan, halalahanin natin ang buhay natin bilang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay mensahe at ebidensya ng Ebanghelyo. Sinasabi ko ito sa lahat, mga kapatid. Yung buhay natin, tagapagturo ang simbahan o hindi ka tagapagturo sa simbahan,
ay mensahe sa sanlibutan at ebidensya na makapangyarihan ang Ebanghelyo. Pagpapatuloy natin yan mamaya sa talatang 6 ng unang Tesalonica. Ano ang ginawa ng mga Kristiyano sa Tesalonica? Nakita nila ang mabuting halimbawa ng kanilang mga tagapagtulong. Ano ang kanilang ginawa? Bago ko matapos, nais kong basahin Filipos 1:27 hanggang 30. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harapan ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa at nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway na sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat sa inyo ay tanda ng pagkakaligtas at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang inyong pakikipagbuno na inyong nakita rin sa akin. At ngayon, nababalitaan kong taglay ninyo. Nababalitaan kong taglay din ninyo. Filipos 1:27. Mga pinagpala kayo ng salita ng Panginoon. Pangalan ng Panginoon Kristo, manalangin ko tayo.